Ito na po yung magiging finished product natin. Refine na po siya. Para nga po sa atin instant turmeric tea, gagamit po tayo ng 500 grams po ng turmeric. Meron pa ako ditong nakuhang turmeric. Pakita ko po sa inyo. Matigas. Kuha tayo ng malambot. Yan po yung kulay niya. Napaka vibrant po ng kulay ng turmeric. Ngayon po, ito ay aking yayadyarin para po makuha yung katas niya. Bali na hugasan ko na po ito malinis na po yan. After po natin mayadyad yung turmeric, ito po ay ating pipigain para makuha po yung pinakakatas niya. Nagamit po ako nitong ating pampiga. Lagyan po natin dito yan. Para talaga po pigang-piga. Ito lang po yan. Napakabango ng turmeric para sa akin mga ka-eyeball. Pero maraming tao na nababahuan. Para sa amin, napakabango ng turmeric. And then, lagyan natin dito para mapigang masyado. And then, ito pong pinagpigaan natin ay lagyan po natin ng konting tubig. Kasi marami pa po yung katas. Sayang naman po. And then, yan. Pigain pa po natin. Diba? Marami pa pong katas. Sayang po yan eh. Ito na po lahat ng nakuha ko na katas ng turmeric. And then ito pong pinagpigaan natin, hindi po natin ito itatapon kasi pwede pa po itong pakuluan. May makukuha pa po dyan na extract kahit pa paano. Then ready na po tayo para magluto nito. Para po mabuo natin yan o magawa po natin powder, maglalagay po tayo ng asukal. 500 grams po ng asukal ang gagamitin ko para dito. Ito po ay pakuluan natin ng pakuluan hanggang sa mag-powder na po. Kapag ganitong klase na po ang pagkakulo, ito po ay pahihinaan natin ang apoy. Set po natin sa medium fire. Then wait na po natin yan hanggang sa talagang mag-impis na or maghibas na po. Ganitong stage po, kung mapapansin nyo, natutuyo na po yung gilid niya. Yan po, iset na po natin ang apoy sa pinakamahina. Nagsimula po tayo sa pinakamalakas na apoy, and then binawasan po natin sa medium fire, and then ngayon po ay pinakamahinang apoy na. Ganitong stage po, malapit na po yan. Kung mapapansin nyo, para na po siyang nag-aara-asukar kung tawagin dito sa Bicol, or nagbubuon na po. Haluin na po natin ang haluin. Huwag na po yung titigilan ng paghalo. Hanggang sa tumigas na po talaga yan. At maging na pong powder. Halo lang po ng halo. Yan po, maya po magiging na yung powder. This time po, patay na po natin yung apoy. Then halo po ng halo. Mabubuo na po yan. Huwag nyo pong hahayaan na tumigas. At mahihirapan po kayo niyan. Yan na po. Buo na po yung ating instant turmeric tea. O instant turmeric powder. Ayan na po. Yun, yung po mga buo-buo, durugin lang po natin yan. Since painit pa po yan, hindi na po yan, pag nadurog na po ninyo, hindi na po yung mabubuo ulit. Ang ganda po ng kulay, ng turmeric. So, halo lang po ng halo. And then, durog lang po ng durog ng mga buo-buo. Then, sasalain po namin ito para ma-refine po natin.
Kapag medyo durog na po, salain na po natin yan. Para ma-refine na po. Isa nga po ito sa naging business namin noon, nung pandemic time. Yan pong instant salabat, tsaka itong instant turmeric powder o instant turmeric tea. Kaya alam na po namin itong gawin. Ito na po yung magiging finished product natin. Refine na po siya. Ready na po ito para itago or i-stock natin. Tatagal po ito ng taon. Matagal po kasi itong masira. Basta po yung paglalagay ninyo ay malinis at sealed po. Sa pagtimpla naman po ng ating instant turmeric powder, ito po yung maliit lang po na baso na pang tsaa. And then kalahating kutsara lang po ang ginagawa ko nito. At matapang po ang lasa nito eh. Ready na po ang ating instant turmeric tea. Pwede nyo pong lagyan ng lemon, ng kalamansi, o ng kahit ano pong gusto nyo na additional flavor. Ang aming instant turmeric powder. Napakarami nga po nitong benefits sa ating mga katawan. Napaka-healthy po niyan, ano? So, ganun lang po ang paggawa ng turmeric tea. Instant turmeric powder. Tamang-tama po yung lasa niya. Sarap, mga kaibol. So, please follow, like, and share. And bye-bye. See you on our next vlog.